Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is June 19, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So, yung nag-series natin na itong ating devotion last week is babalikan natin para may idea or konting papel lang para sa mga bago na tagapanood at tagapakinig ng ating devotion. So, yung naging series natin last week ay trusting God in decision making or God guidance in decision making. So, kailangan natin ng guidance ng ating Panginoon lalo na sa pagdesisyon, kasi ang pagdesisyon is napaka iba or mabigat na gagawin or pag-decision. Kasi yung pag-decision natin pwede itong maging sanhi ng pwedeng pangit, pwedeng maganda. Pero mas maganda talaga kung yung decision natin ay may guidance ng Panginoon, dahil kung may guidance ito, sure na maganda to. Tayo ituturuan ng Panginoon kung may decision man tayong gagawin na hindi ayon sa gusto natin is tas pangit or pangit sa atin. Kung may guidance sa Panginoon, hindi yung pangit. Baka meron lang talagang tinuturo ang Panginoon sa atin. So, yung series na tatalakay natin yung araw ay trusting God in financial matter. So, financial matter, ito yung financial na panggagas natin sa araw-araw. Pwede yung sa pang-aral natin, yung pangkain, yung mga luho, dito sa mundo ko ito, basta yung mga according or may about dun sa mga pera, ganun. So, yun, trusting God in financial matter. Hayaan natin ang maging financial matter natin ay si God or the manager natin, na pagkatiwalaan natin sa mga siya na magpuprovide. Basta talaga niniwala tayo sa kanya at nagkatiwala natin siya. So, kailangan may halin din na pagsisikap. So, yung Bible verse na talakay natin yung araw ay Malaki chapter 3 verse 10. So, sabi dito, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall be not room enough to receive it. So, sa Bible verse natin, para lumako natin talaga yan tayo lumako sa ating teaching at application. So, ang una sa ating teaching, tithing is not required by Christian. So, ang tithing daw ay ito ay hindi required doon sa mga Christian. So, ang tithing daw kasi noong unang panahon is naging required yan sa mga Hudyo. Pero sa sinabi ng Lord sa New Testament is hindi naman daw required ang pag-ano Christian. Pero syempre, hindi naman sila required, hindi ka naman gagawin. Pero maganda rin yung nagbibigay ka dahil ka 10% ng yung kitain ay para din naman sa Panginoon. Kaya Panginoon niya binigay niya na buong buo sa iyo. Diba? Number 2, tithing can be the starting point of giving. So, sa starting point na pagbibigyan natin, simulan natin sa pagbibigyan sa Panginoon. Siyempre, may bigyan tayo. Simulan natin yung mga 10%. Kung nga yun, may sa tao, may pera ka, 100. Yung 10 pesos doon, isipin natin sa Panginoon. Napakaliit na bagay na siguro, no? Hindi naman napakalaking bagay yun para sa sa binigay sa atin ng Panginoon. Number 3, tithing can be God's way of showering you with blessing. Yun nga, dahil nga sa pagbibigyan natin sa Panginoon ay maliligo tayo sa bayaya niya. Mas maganda nga, diba? Mas maganda daw magbigay kaysa tayo bigyan. Pero more you give, the more you receive, diba? Sa ating application, start by practicing voluntary tithing. So ngayon, kung tayo nahihirapan, unti-untiin natin ito, masasanay din tayo. Kaya practice voluntary tithing. Number 2, practice generous and sacrificial giving. So ayun nga, ang tithing ay isang idea ng sacrificial giving. Kaya nga, kung nahihirapan tayo, simulan natin, practice natin ito. And sa last, give in proportion to God blessing. So ayun po para sa araw na ito na uwi na natin. Tayo sa mainig at panood. God bless to all.